Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malo Tikia. To the cause of women here and abroad, he was a hyperbole or was it a joke on us? Ito, kritisismo niya sa policy ng Pangulong Marcos Jr. sa pagpapahalaga sa mga babae. Kaya parang niloloko tayo. It's a joke na. Sabi niya, he, meaning the president, he was never known to champion the cause of women. Just check where the Philippine Commission on Women is. Check its budget from 2022 to current. See what programs he has championed to women. Nada, zero, zeros, right? And guess what? Who is the woman he subjected to such demolition year in and year out? What an insult. Seriously? On March 8, which is the International Women's Day, he descended in United Nations, who was at the cusp of deliberating what women have accomplished, hence, and claims that stage. Wow! Sabi niya, the only president o the only head of state na nagpakita ng pag-alala, nagpakita ng importansya sa kababaihan ay ang ating Pangulo. Tumayo sa 70th session ng Commission on Women's. Nagsalita, tumulo pa. Grabe oh. Bakit hindi niya mapigilan? Kitang-kita oh. Nung una, gumanon siya oh, kamay. Mamaya, hindi napigilan. Tumutulo ulit. May nakahandang napkin sa harapan niya. Kakaya. Oh, nagpunta doon. Oh. Sabi ni Professor Tikia, check ang budget ng Philippine Commission on Women's. Check ko nga dito, how much fund is allocated to Philippines Commission on Women. Oh, ito, nandito. Oh, 2022 budget, 124 million. 2023 budget, 140 million. 2024 budget, 147. 2025, wala dito. Baka tinanggal. Kasi dito nagkaroon ng worst budget in history. 2026 proposed budget is 121 million, bumaba. I don't know how much ang na-approve. So, gaano kalaki ito? 120 million o 140, sabihin mo na lang. Compared mo sa women population, tinanong ko si Google, ano yung ratio ng male and female population sa Pilipinas? Nako, mas marami ang babae sa Pilipinas. Around 60 million. Ang lalaki, mas mababa, although konti lang pagitan. Eh kung ang administrasyon ng Marcos Jr. nagpapahalaga sa mga kababaihan, eh dapat sana dagdagan niya ang pondo ng Philippine Commission on Women's. Kaya, agree ako dito kay Professor Malo Tikia na parang hyperbole, parang pakitang gilas o may ibang dahilan. Bakit biglang nagbiyahe ang Pangulo na layo-layo, gumastos tayo. Tayo ang gumastos sa kanyang biyahe. Nagtatanong pa si Ted Pailon, parang private jet atang ginamit. Sabi niya, magtipid tayo. Yung mga biyahe sa abroad na hindi kailangan, wag muna. Naku, siya naman, bumiyahe. Na yung ibang countries, nagpadala ng representative nila, ang mga heads of state, busy paano pag-repatriate sa kanilang mga citizens na naipit sa giyera sa Middle East. Ang ating Pangulo, inuna niya yung biyahe niya sa New York para lang magsalita doon sa Commission on Women's. Wow naman! Di ba? Nakaka-proud ba?
I don't know sa inyo. Ako parang nakaka-umay, nakakadismaya. Oh, basa tayo sa mga, dito, nag-react. 6,700 rin ang nag-react, 3,700 tumatawa, tinatawanan ang Pangulo, 655 galit, and 2,100 nag-like. I believe, nag-like sila kay Professor Tikia. Comments. Raj Alastra, Ma'am Malu, habang binabasa ko, naririnig ko ang boses mo. I really admire your commentary. Correct. Carlo Manubag, wow, ngagba, you're advocating fair treatment and respect for women, but you can't accord the same to BP Sara, who you bullied and ridiculed big time. Nasaan ang utang na loob? Nanalo ba kayo sa presidency kung wala ang isang babae na tumulong sa inyo? Dalawang tumulong pala. Senator Amy and BP Sara. Kung hindi dahil sa dalawang ito na magkaibigan, wala sanang Unitem na nabuo, walang BBM presidency ngayon. Ang mga dilawan, assessment nila, pag hindi nakipag-tie up si BBM sa mga Duterte, matatalo sila ng 2022. And I agree. Kasi kami, pamilya ko, Ilocano kami, Marcos loyalist kami, sana, dahil sa Marcos Sr., ayaw namin kay Bongbong Marcos dahil ang bali-balita namin is, spoiled. Ang gusto namin, Mayor Inday Sara, hinintay na lang namin natatakbo. Bigla namang pumayag si BP Sara na samahan niya si BBM, magpresidente siya lang busy. Bumoto na lang din kami. Akala namin may continuity. Wala nung continuity. Ngayon, gusto na nilang ma-impeach. Walang utang na loob. Pinalibing ang tatay. Ang nagpalibing, kinidnap, pinapreso sa magwa 1 year na ang tatay Digong bukas. But anyway, may hangganan ang lahat. Magtiis na lang muna tayo. Malapit na ang 2020. Lintik lang ang walang blank. Bahala na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag na yero. So
O nakatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.